God first morning po sa inyong lahat. At first morning po, Aminet. God first morning. Good morning. At first morning po sa lahat. Sabat. And happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath Bye. po. Ate Edmond, nasabi sa Pastor, Apo, Aminet. Go ahead po. kaya tayo po ay manalangin mga kapatid. Makapangyarihan namin Diyos. Muli po kami ay babalik na aming pasasalamat. Kami po ay nakatulog ng maayos at ngayong umaga ay ginising mo upang muli ka naming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa napakagandang umagang ito na aming pong pag-ising Panginoon, muli po aming natagubilin ang aming pong morning devotional, ang aming pong daily spiritual empowerment. At ang bawat isa sa amin ay palain sa aming mensahe, banal na kasulatan, mga devotional, mga counsel and steward. Pagpalain mo ang lahat po ng mga gaganap sa programang ito, lahat po ng participants ay maging ayos aming maraming po salamat. Lahat na ito ay muli namin binabalik at alam sa dakilang pangalan na aming Panginoon. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. God first morning. Morning. Morning po. God first morning. God first morning po. At first morning. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Sabat po. Sabbath. God first morning. Ay naninibago dito sa aking ano. Okay, tayo po ay magbabasa ng ating pong Biblia sa umagang ito. Tayo po ay tawagin natin ang ating pong speaker, yung ating pong magbabasa. Tayo po ngayon ay nasa Job na tayo, no? Brother Edmond? Yes po. Purihin ng Diyos. Tayo po ay magsisimulan sa Job 1, chapter 1. Hindi ko maano itong aking user. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Maminet. Hintayin ko po namin. Gawin mo nga muna yung ano, yung hindi ko makita yung ating schedule. Okay po. Okay po. Si Sister Gemma Kibete ang siyang magbabasa po ng Job chapter 1. Nandito na po ba? Kaya lang po parang wala po. Tapos po sa reflections, mga kasama po natin si Pastor Marlon Sakdalan at si Pastor Caleb Kiao. So andito na po silang dalawa. Sa Jesus Wins po, si Brother Melvin Bilasano po ang siyang babasa at magbibigay ng reflections sa Jesus Wins. At sa Councils on Stewardship ay si Pastor Ernie Marin po. Sa Acts po, sa Adoration at Confession, si Pastor Marlon Sakdalan. At sa Thanksgiving at Supplication naman po ay si Pastor Caleb Kiao. So, Maminet, diretso na po tayo sa Bible reading. Si Sister Gemma ay wala pa po. Sige po, tuloy po Pwede tayo. po ako magbasa. Sabi niya kagabi na minutes ikaw na lang magbasa. Sige, ito na. Salamat po Melvin sa paglagay mo. Sino po yung nag-ano po? Sino po yung nag... Pastor Benji po. Ayun, si Pastor Benji po. Si Benji. Sige po, Pastor, ikaw na. Okay po. Sige po. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki
na hali-haliling magdaos ng handaan sa kani-kanilang bahay at nanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak dahil baka lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos at sila ay magkasala. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain," dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, "Sasambahin pa ba kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo? Naalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain, at halos punuin ninyo ng kanyang kayamanan ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya, at harap-harapan niya kayong susumpain." Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasakta." At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job. Ang isa niyang tauhan sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno." Nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos tapos magsalita nang may isa namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo." Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa napupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh." Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos at hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Amen. 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 Matagal nang natin napuri, no? Ang mga talata na yan na ating nabasa sa umagang ito. Bigay na natin ang reflection. Ito na yung una nating Pastor Marlon. Good morning po. God first morning. God first morning po sa inyo lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa kapitulong ito na punong-puno ng lesson natin makukuha. Sa unang talata pa lang ay makikita natin yung description kay Job. 4 na bagay ang binanggit sa kanya. Sabi doon ay Job was perfect, or Job was perfect, number 1. Number 2, he was upright. He was one that feared God and eschewed evil. So yung talata pa lang dito ay makikita natin kung gaano kabuti itong si Job, gaano ang kanyang relasyon kalalim sa Panginoon,
At ang taong ito ay talagang masasabi nating malapit siya sa Diyos sapagkat ang kanyang buhay ay talagang gumagawa siya, palagi nakasentro ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung talata o yung mga talatang binasa natin dito sa chapter 1, pinapakita yung pangyayari na hindi lahat ng mga pinagdadaanan ng tao na mga suffering o kaya paghihirap ay ito'y resulta ng sariling desisyon o pagpili o resulta ng kasalanan. Kasi kapag mayroong nangyaring hindi maganda sa isang tao, palagi natin naiisip ito ay resulta ng kanyang maling pagpili. Dito ay makikita natin si Job ay pinili niya ang Diyos pero ang nangyari sa kanya ay kakaiba, biglaan. Sa isang sandali, lahat ng ari-arian, maging ang kanyang mga anak ay sa isang iglap ay nawala lahat. Ang pagpili niya sa Diyos at ang pagpili niya sa paglilingkod sa Panginoon, ganun pang kanyang naranasan. Pero hindi ibig sabihin yung kanyang karanasan ay nagpabagsak sa kanyang pananampalataya, kundi matatag pa rin siya na naglingkod sa Panginoon. At ang kanyang karanasang ito, mga kapatid, yung kanyang naranasang paghihirap o sabi natin sa kanya'y pagsubok, ay lalong nagpatibay ng kanyang pananampalataya. Yung kanyang naranasang biglaan na yon na sabi natin pagsubok, ay hindi po ito nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Napaka lalim at napakatibay ng pananampalataya ni Job na sa kanong karanasan ay makikita natin na yung isang tao na sumasampalataya sa Panginoon ay madaling bumigay kasi yung buhay po ni Job ay sabi natin no siya sa lugar na yun napakayaman niya. Sanay siya sa buhay na ganong marangyang buhay tapos biglaan mawawala sa isang kisap mata. Hindi ho ganong kadali yun. Pero makita natin sa huling bahagi ng kanyang sinabi ay lubad siyang lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad din babalik. Ibig sabihin, wala siyang dala nung siya ipinanganak, mamatay siyang walang dala. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maliwanag po rito na si Job ay talagang ang kanyang pananampalataya ay tunay at totoo yung nasa verse 1 na siya ay talagang mabuti at siya ay humihiwalay sa kasalanan. Lesson pa makikita ko po dito ay ang lahat ng bagay na nasa atin ay pansamantala lang. Ang katanyagan, ang kapangyarihan, lalong higit ang kayamanan. O pwedeng biglaang mawala ito sa atin. Kaya kung tayo ay nagtitiwala sa katanyagan, sa kapangyarihan at sa kayamanan, tiyak tayong mawawala din sa pananampalataya sa Diyos pag biglang nawala yon. Si Job, dahilan ng kanyang pagtitiwala at ang kanyang pananalig ay hindi po sa mga bagay na nasa kanya, kundi doon sa mga nagbibigay ng mga bagay sa kanya, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Yung nagbigay sa kanya noon, yun ang kanyang pinagkatiwalaan. Kaya nung biglaang nawala yon, hindi ho siya gumibap sa kanyang pananampalataya. At isang punto pa na nakikita po rito, makikita natin na yung pagpapahintulot ng Diyos kay Satanas, hanggang dun lang yon. Hindi po pwedeng sumobra si Satanas. God is always in control. Kaya nga sa buhay po natin, kung may mga napapahintulutan mang nangyayari sa atin, na sabihin nating sigalot sa buhay na kagagawan ng kaaway, hindi po pwedeng mag-exceed doon sa ipinahintulot lang sa kanya. Ang Diyos pa rin ang may control. Hindi ho pahintulutan ng Diyos na mag-exceed ang
gagawin ng kaaway sa buhay natin. Kaya ang may hawak pa rin palagi sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tama po yung ginawa ni Job ng kanyang pagtitiwala ay sa Diyos at hindi sa mga bagay na binigay sa kanya. At makikita natin na yung karakter, yung tunay na karakter, malalaman mo kapag nandun ka sa matinding krisis sa buhay. Doon mo makikita ang tunay na ikaw, tunay na ako, at tunay na kung sino ang isang taong iyon kapag kasi dumadanas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Pag maayos at maganda ang buhay, hindi mo makikilala ang tunay na pagiging Kristiyano ng isang tao. Makikilala lang yan kapag dumating yung krisis sa buhay. At ito pong krisis na nangyari kay Job ay hindi ho pangkaraniwang krisis sapagkat hindi lang nawala yung lahat ng kanyang ari-arian, maging ang kanyang pamilya ay naapektuhan, yung kanyang mga anak ay nawala. Pero dahilan ng kanyang pagkapit ay walang iba kundi sa Diyos na nagbigay sa kanya, siyang nagbigay ng kayamanan, siyang nagbigay ng katanyagan sa kanya, siya rin nagbigay ng kanyang mga anak. Dahil sa kanya naniniwala, nagtitiwala doon sa Diyos na nagbigay sa kanya, kahit alin doon sa binigay sa kanya ang mawala, hindi siya matitinag sa kanyang pananampalataya. Sa hirap po nung pinagdaanan niya, hindi ho tumigil si Job sa pagsamba niya sa Diyos na kanyang kinikilala. Nanatili siyang sumasamba sa kabila ng mabigat na pinagdaanan at kanyang kinilala ng mga bagay na nasa kanya ay temporary lang, o pwedeng mawala, o pwede rin manatili. Pero yun ay nawala, walang problema sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, hindi mawawala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa kanyang buhay. At ang sabi niya, kung ito'y nawala man, Diyos ang nagbigay, Diyos ang nagalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang isa pa, mga kapatid, makikita natin si Job ay isang spiritual na tao. Palagi siyang namamagitan sa kanyang mga anak. Nakahandog siya para sa kanyang mga anak. Talagang ang kanyang buhay ay nakasentro palagi ang Panginoon sa kanyang buhay at siya ay naging tagapamagitan sa kanyang pamilya. Ang kanyang buong sambahayan ay kanya pong binibigyan ng paghahandog alang-alang sa kanyang pamilya. Sa buhay po natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, tandaan po natin na ang pinakamahalaga ay walang iba kundi yung nagbigay, hindi po yung ibinigay. Pag ang sentro po natin ay doon sa nagbigay, hindi ho tayo lubos na masasaktan pag nawala yung ibinigay. Sapagkat yung ibinigay ay pwedeng ibigay uli ng Panginoon. Pero kapag ang nawala sa buhay natin ay yung nagbigay, nawala na ho ang lahat, mga kapatid. Kaya si Job, kanya hong pinangalagaan ang nagbigay sa kanyang buhay. Kaya nga, nung nawala yung binigay, ay nagpatuloy siya sa pananampalataya. Ganon din sa buhay natin bilang Kristiyano, manatili ho tayo nakapokus doon sa nagbigay na walang iba kundi ang ating mahal na Diyos. Salamat po ng marami. Pagpalay po tayo ng Panginoon. Amen. 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 Ay bigay na natin ang pagkakataon kay Caleb. Ayan po. So, God first morning po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath po. First morning. Happy Sabbath. Ayan po. So, Happy Sabbath. happy Sabbath din po. Kahapon po nung binabasa ko itong Job chapter 1 po, yung mga puntos na pumapasok sa isip ko ay halos kinuha na po ni Pastor Marlon kasi syempre yun naman po talaga yung makikita po natin pag binabasa po natin itong chapter 1 po ng Job. Pero nais ko pa rin po magbigay ng sarili ko pong reflection sa oras pong ito. So, unang-una po sa lahat mga kapatid, makikita po natin na sa buhay po natin, minsan pag meron po tayong nararanasan ng mga pagsubok or mga problema,
iniisip po natin agad or tinatanong po natin yung Panginoon or kine-question po natin siya. Akala po natin na yung mga paghihirap na nararanasan po natin ay mga bagay na galing sa Diyos or minsan dahil po sa sarili nating mga pagpipili. Kaya nga po yung mga tao na nakapaligid sa atin, pag nakikita nila na nagsasuffer tayo or nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, iniisip nila na baka meron tayong ginawang mga kasalanan or mga mali sa buhay po natin. And I can recall the story of the blind man po dun sa Gospels na kung saan nung nakita ng mga disipulo na bakit itong lalaking ito ay bulag siya na pinanganak, siguro may kasalanan na ginawa yung magulang niya or meron siyang kasalanan na nagawa. Pero sinabi ng ating Panginoong Jesus na ito ay para magbigay ng glory sa ating Panginoong Diyos. So dito po sa karanasan po ni Job, hindi po ibig sabihin na nakaranas po siya ng pagsubok or nawala lahat ng mga kayamanan po niya or namatay yung mga anak niya, ay ibig sabihin meron po siyang nagawang kasalanan sa kanyang buhay. Ito po ang story na kung saan magpapakita ng kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang mga pagsubok at sa mga sufferings na naranasan niya. So, reflecting on it po mga kapatid, sa ating pong sariling pamumuhay, kapag naglilingkod tayo sa Diyos, ginagawa naman natin yung part natin para maisulong yung gawain ng Panginoon kung saan man po tayo nakabahagi. Kapag nakakaranas po tayo ng mga sufferings, ay mas doon po natin makikita gumawa yung Panginoon sa buhay po natin. So instead na tatanungin natin yung Diyos, questionin natin siya, instead na sisihin natin yung Panginoon or tayo po ay ma-disappoint sa Kanya na, Lord, ginagawa ko naman to. Kasi ganun po yung natural na reaction po natin bilang mga tao kapag merong hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Ang ginagawa natin is sinusumbat natin sa Diyos lahat ng mga mabubuting ginawa natin na, Panginoon, naglingkod naman ako sa iyo. Panginoon, naging tapat naman ako sa iyo sa ikapo at sa handog. Pero bakit ganito lahat ng mga nangyayari sa buhay ko? So, instead of doing that, mga kapatid, first and foremost, let us remember na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin is for the glory of God. At the moment, siguro, hindi natin pa na-appreciate or nakikita kung paano kumilos yung Panginoon. Pero later on, basta magtiwala lamang po tayo sa Kanya, makikita natin na ang Panginoon ang gaganti ng mabuti sa atin. So, pangalawa naman po, mga kapatid, ay yun nga po, let us set our minds on things above and not on the things of the earth. Sabi nga sa isang verse. Kasi po, kung makikita natin, si Job, marami po siyang mga kayamanan. Yung mga hayop po nung unang panahon, yung mga alagang hayop po niya, at yung ability niya to have ng yun nga po, yung mga servants, ay ibig sabihin mayaman po talaga si Job. Pero sa isang iglap, mga kapatid, makikita po natin na bigla po itong naglaho. Tayo po kasi minsan we are Christians but at the same time we want comfort. Tama po ba? Pag pumunta po tayo sa mga events, makikita po natin na merong mga tao na entitled na parang gustong-gusto nila yung mga perks of serving the Lord, no? Na meron silang ganito, meron silang ganito. So hindi naman po masama 'yon, mga kapatid, kasi syempre tao lang din po tayo. Gusto natin na mas magiging easy yung buhay natin. Pero kapag isi-set po natin or ifo-focus natin yung ating isipan doon sa mga bagay na pansamantala or pang makamundo, ang mangyayari po sa atin, mga kapatid, pag nawala yun is talagang parang babagsak na rin po yung ating mundo or guguho na po yung ating mundo. So, yun nga po, si Job, sa isang iglap na wala po lahat ng kanyang kayamanan, namatay ang kanyang anak. Pero makikita po natin yung kanyang response na ang Panginoon, siya po yung nagbibigay at siya din po yung may kakayahan na bumawi. So,
Sa second point, yun nga po, let us set our minds on things above and not on things of the earth. Wala pong temporary, wala pong permanent dito sa mundong ito. Lahat temporary. Possible na ngayon is okay pa tayo, nasa sa atin pa po lahat ng kayamanan natin, pero pag nagkaroon ng emergency, kagaya po niyan, as a church planter po dito po sa Sasmuan, Pampanga, nung una, medyo okay pa po ako kasi tumitira ako dun sa pastoral house po dun sa Guagua Church. So wala akong binabayarang rent. Pero nung dumating po yung pagkakataon na may mga nabinyagan na po dito sa Sasmuan, is lumipat po ako ng apartment. So ang dami pong binayaran kasi yung kailangan po naming bayaran is 1 month advance and 2 months deposit. So almost 10,000 lagpas po yun. Yung ipon ko, hindi naman po ganun kalaki. So naghiram pa po ako, naghingi pa po ang tulong sa magulang ko. So minsan, ganun po parang nasa atin lahat pero sa isang iglap dahil sa mga emergencies, nawawala po. So tandaan po natin na sa buhay natin mga kapatid, wala pong permanent. At pangatlo, ang pinakamahalaga po ay kung ano po yung nasa sa loob po natin, kapag nawala po lahat yon, marireveal po yon. Narinig na po natin kay Pastor Sakdalan kanina na kapag comfortable yung buhay natin, maganda po yung ating mga nararanasan, puro mabuti yung nangyayari sa buhay natin. Ang nangyayari po is, yun nga po, hindi nakikita yung karakter ng isang tao. Pero dito po si Job, nung inalis po lahat sa kanya ni Satan, no, doon po natin nakita na kung ano pa rin po yung kung ano po yung nasa kanyang puso. Sabi nga po nila, for example, pag yung orange, 'di ba? Pag tiniga mo yung orange, anong lalabas? Orange juice. Kasi yun yung nasa loob niya. So sa buhay natin, pag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, mga struggles, parang pinipiga din po tayo At doon po natin makikita kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Like for example, nung ako po ay estudyante pa lamang, marami po kaming mga church assignments na napuntahan sa La Union, sa Pangasinan. At meron pong isang church doon na parang matagal po silang hindi nagkaroon ng church pastor. So for almost 6 months nagpastor po ako doon sa church na yun. Mabait po yung mga kapatid, mapagbigay. Pero yung sumunod po sa akin, tumagal po siya doon at naging church pastor siya for almost 1 year. At doon po niya nakita yung tunay na ugali ng mga kapatid kasi araw-araw niya po nakakasama. Pag mga board meeting, lagi po siyang nandun. At pag may mga pagsubok sila, doon niya po nakita na ito, mainitin yung ulo nito, ito, ganito to, kuripot to, parang ganun po. So, sa buhay po natin, makikita po talaga yung karakter kapag meron po tayong mga nararanasan ng mga problema. So magpasalamat po tayo sa Panginoon kapag meron po tayong mga nararanasan na ganito kasi it reveal, nakikita din po, minsan kasi blinded din tayo sa ating sariling karakter na hindi mo alam na ma-pride ka, hindi mo alam na ganito selfish ka unless na mangyari sa iyo yung sitwasyon na magpapakita ng tunay mong pag-uugali. So, yun po, pag-pray po natin na maging kagaya po tayo ni Job na kung saan sa kabilaman po lahat ng nangyari sa buhay niya, makikita pa rin po natin na ang kanyang puso ay nakatuon pa rin po sa Panginoon at wala na po sa iba. So sa atin mga kapatid, kapag tayo po ay meron talagang tunay na relasyon sa Diyos at meron tayong tunay na takot sa Kanya at pananampalataya, kahit anuman po yung mga bagay na maranasan po natin, hindi po mag-iiba yung ating character. So, yun lamang po and God bless po sa ating. Amen. 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 Maraming salamat, Caleb. Napakaganda ng kanyang testimony, no, mga kapatid. Dagdagan ko na lang ng konti bago tayo manalangin. Dito po sa Job verse 1, ang sabi dito, kung kikilalanin natin talaga kung ano yung pagiging tapat ni Job, no? Ang sabi po dito, ang lalaking ito ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan.
Sabihin, talagang lifestyle na ni Job ang magtiwala sa Panginoon at laging sa Panginoon lang. Kasi nung naranasan niya, nung tinest siya ni Satanas, doon sa kanyang mga anak, sa ari-arian niya, sa lahat, no? Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagtanong, bagkus ang una niyang ginawa, pinunit yung kanyang damit, tsaka nag-ayit siya ng ulo niya at nagpatira pa at sumamba. Ito na yung kanyang lifestyle. Ito na talaga siya. Talagang tapat siya. Sa atin mga kapatid, kaya nga sabi kanina ni Pastor Sakdalan, ano kaya yung mga bagay na pag nawala sa atin, magagalit tayo sa Diyos, magtatanong tayo sa Diyos. Nawa, sa umagang ito, doon sa ating mga narinig, ito lalo ang magpatibay sa atin ng ating pagtatapat at relasyon natin sa ating Diyos. Pagpalain po ang ating mga refleksyon na binigay sa atin ni Pastor Marlon. Salamat po at ni Brother Caleb. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Mga kapatid, sa kapangyarihan namin ng Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat at inyo pong pinagkaloob sa amin ang kwento ni Job ayon sa chapter 1. Nakita po namin dito ang isang taong matuwid, sakdal, natatakot sa inyo at lumalayo sa kasamaan. Nakita rin po namin dito kung gaano kabilis magbago sa isang iglap. Kung sa amin po nangyari ang bagay nito. Kaya Panginoon, turuan mo po kami, tulungan mo po kaming maging katulad ni Job sa gitna ng lahat ng mga pagsubok. Ang una namin gagawin ay sumamba at hindi magreklamo, hindi kasisihin. Linisin mo po ang aming mga puso, alisin mo po ang mga bagay na nakakasagabal sa aming relasyon sa inyo. Ibalik mo po kami sa iyong piling, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ngayon ay tungo na tayo sa ating video. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman, sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong
Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. And Amen ngayon, po. naibigay na natin ang pagkakataon para basahin ang ating Jesus Wins. Bigay natin ang pagbasa at refleksyon kay Brother Melvin Villasano. Brother Melvin. Happy Sabbath po mga kapatid. Sabat. Ang ating Jesus Wins Devotional ay na ngayong June 27 ang pinamagatang ang kanyang pagiging totoo. Hindi po ito na-edit siya po ay totoo. Sa John 20 verse 31, ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So dito sa kwento, summarize ko yung kwento, no? Sa katotohanan daw, natutuklasan natin na kapag tayo ay pupunta sa isang lugar, minsan nakita na natin yung picture ay maganda dito, punta tayo, and then pagdating nyo naman sa lugar, alam nyo anong nangyari, iba yung inyong natuklasan. Hindi kasing ganda ng picture, hindi kasing ganda ng nasa picture. Bakit? Kasi yung picture kadalasan ay edit na, iba, maganda yung angle at syempre ay maraming mga lights na effects doon sa camera. So kaya pagdating nyo sa lugar, iba na yung itsura. Ngunit hindi lahat ay ganun. Doon sa lugar ng sa Bohemia, sa Czech Republic, doon sa Český Krumlov, sabi nung nagkwento, pagdating nila ay mas maganda pa kaysa sa picture. O pambihira, mas maganda pa yung lugar, actual, kaysa sa picture. Hindi katulad ng karamihan na nakikita natin na iba yung katotohanan. Sa susunod tayo, Brother Edmond. At inilarawan ni Juan kung bakit siya nagpasya na isulat ang kanyang ebanghelyo. Una, sinasabi niya na ang kanyang layunin ay hindi upang magkaroon ng masusing talambuhay ni Jesus at ng kanyang ministeryo sa lupa. Ayun po, sinulat ni Juan yung kanyang ebanghelyo, para inilarawan niya si Jesus ay hindi para lamang isulat yung talambuhay, At yung tuloy natin, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng mga kanyang alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. At pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang layunin. Ngunit ang mga ito ay sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. O gaano ko kamahal ang talatang ito. Isinulat ni Juan ang kanyang ebanghelyo upang maniwala tayo na si Jesus ay talagang kung sino ang kanyang sinasabi.
Siya ang inaasahang Mesiyas, ang Kristo, ang pinahiran, ang anak ng Diyos. Isinulat ito ni Juan upang makasiguro tayo na siya ay tunay at upang tayo ay maniwala na mayroon tayong buhay sa kanyang pangalan. Hindi ito isang panlilinlang. Ang Ebanghelyo ay hindi isang na-edit na larawan ng isang tagapagligtas na maaaring magbigay sa ating buhay na walang hanggan. Naniniwala ang ilang mga Kristiyano na isang kunwaring Ebanghelyo at dahil dito hindi sila namumuhay na may kapayapaan at katiyakan sa hinaharap. Ang kunwaring Ebanghelyo ay nagtataguyod ng posibilidad, ngunit hindi ang katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Gayunpaman, ang katotohanan na inialok sa atin ni Jesus ay higit pa sa ating inaasahan. Kapag naniniwala tayo kay Jesus bilang ating tagapagligtas, kahit na mayroon tayong makasalanang likas, maaari tayong mamuhay na may kapayapaan, kaalaman na ang ating walang hanggang kapalaran ay ligtas dahil sa kanyang dinala ang parusa dahil kanyang dinala ang parusa ng ating kasalanan sa krus. Ang ilan ay nagsasabi na hindi ito maaaring maging ganito kabuti. Ngunit ito ay totoo. Kaibigan, si Jesus ay kung sino ang kanyang sinasabi at siya ay gumawa ng kung ano ang kanyang sinasabi sa kanyang gagawin. Manampalataya, mamuhay sa kapayapaan na nagpapahinga sa kanya. So yan po, yan ang ating devotional at ang aking tugon, mga kapatid. Nagwagi si Jesus, Nagwagi si Jesus sapagkat ginamit niya si Juan para isulat ang ebanghelyo ni Jesus dito sa lupa, hindi para isulat yung kanyang mga anong term na ginamit dito, hindi para isulat yung kanyang buhay, kundi para siguraduhin na malaman natin na siya talaga ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos at sa kanya ay mayroon tayong kaligtasan sa kanyang pangalan. Nagwagi si Jesus dahil sa kanyang mga ginawang napakabuti dito sa lupa, ay hindi kayang isulat lahat ni Juan. Marami pang mga magandang ginawa ang Panginoon na hindi kayang isulat sa dami, hindi na itala sa banal na kasulatan, ganyan kabuti at ganyan tayong kamahal ng ating Panginoon. Kaya nagwagi si Jesus, at sinigurado dito ni Juan na lahat tayo sa mga panahon ngayon ay makikita natin na ang Diyos ay ang kabutihan ng Panginoon hindi na i-edit, mas marami pa kayo nagawa niya mas maganda kaysa naisulat, at sinabi dun sa lesson na may mga ibang Kristiyano na namumuhay ngayon, na para bagang hindi tunay na naniniwala, hindi tunay na kumbinse na ganong kabuti ang Panginoon, at na para may pagdududa. Kaya naman sinasabi sa atin ng lesson na tayo ay magtiwala sa Kanya, siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, at sa Kanya ay meron tayong kapayapaan, at sa Kanyang pangalan ay naroon ang ating kaligtasan. Purihin ng Panginoon sa umaga na ito. Amen. Amen. Salamat, Brother Melville. Tayo po ang manalangin. Okay, let's pray po. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa aming Panginoong Jesus na inyong isinakripisyo dito sa lupa. Siya ay naghirap, ngunit sa pagkabila nun, siya pa rin ay nagmahal sa amin. Salamat at ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay hindi kayang isulat dahil napakarami ng kanyang kabutihan, dakilang Diyos. Salamat dahil sa kanyang pangalan mayroon kaming kaligtasan. Salamat at kami makakapamuhay ng mapayapa, masaya, masagana kahit sa mundo na ito na magulo at mahirap. Salamat po dahil ang aming Panginoon ay nariyan sa amin at gumagabay sa amin hanggang sa panahon namin ngayon. Tunay na nagwagi ang aming Panginoong Yesus. Sa umaga na ito, nais namin ipanalangin ang patuloy na programa na ito sa Council on Stewardship. Basbasan ng labi at mga usap na inyong mensahe sa amin sa gabi na ito sa pamagitan ni Pastor Ernie Marin. At kami din naman ang mga nakikinig ay mabless. At hindi lang kami matuto, maisa pa buhay namin ang aming mga natutunan at higit sa lahat, maibahagi din naman sa iba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen.
Amen. Mga kayamanang ng puso. June 27. Offertory Reading Devotional. Naaalala mo ba noong tinukso ni Satanas si Jesus sa ilang? Nakakaramdam ka rin ba ng mga katulad na tukso? Nadama mo na ba na inaakay ka ng lipunan at ng media sa isang mataas na lugar at tinutukso ka sa lahat ng kayamanan at kaginhawaan ng mundo? Nakalulungkot, madalas nating tinutugunan ng mga tuksong ito tulad ng maliliit na bata na nagsasabing, "Gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan ngayon na." Maraming tao ang nakaimbak na ng higit pa sa kanilang kailangan, ngunit sila ay gumunsa, kaunti pa. Ang pahayag ni Kristo sa Mateo 6:19 at 21 ay hindi lamang isang mungkahi, kundi isang utos. Huwag kayong mag-impok para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Hindi sinimulan ni Jesus ang kanyang pangungusap sa palagay ko, o kaya pinakamabuti kung hindi mo, o maaaring gumanda ang mga bagay kung susubukan mong huwag. Bagkus sinabi niya na, huwag kayong mag-impok para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa. At bakit hindi? Dahil kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay susunod ang iyong puso. Sinabing, kung ang iyong kayamanan ay nasa lupa, gayon din ang iyong puso. At hindi iyon isang magandang bagay. Purihin ang Diyos para sa lumang himno na nagsasabing, ituon ang iyong mga mata kay Jesus, tumingin ng lubos sa kanyang kahangahangang mukha, at ang mga bagay sa lupa ay magiging malabong kakaiba sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian at biyaya. Panawagan. Sa pagbabalik natin ngayon ng ikapo ng Diyos at pagbibigay ng mga handog na pangako na itinabi bilang 1% ng ating kita, hilingin natin sa Kanya na tulungan tayong makita ang mga pang-akit at mga gambala ng mundong ito sa liwanag ng walang hanggan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ituon natin ang ating mga mata kay Jesus at masayang ibigay ang ating kayamanan sa misyon at mga ministeryo ng Kanyang puso. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Ngayon ay panahon na ating pakinggan mula sa ating tagapagsalita at aklat sa Council on Stewardship as estimated in the heavenly balances. Pagkaloob natin ang pagkakataon kay Pastor Ernie Marin para sa topic sa umaga ito. Pastor? Happy Sabbath mga minamahal ko mga kapatid. Salamat, Pastor. At happy God First Morning. Happy God Salamat First po sa Morning. Panginoon at tayo pinagkasama-sama sa oras na ito upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga salita. Upang tayong lahat ay sama-samang magkaroon ng isang buhay na malapit sa ating Panginoon. Kumusta po kayo? Aking dalangin ngayon pong araw ng Sabat, tayo pong lahat ay sama-samang nagpupuri, sama-samang magkakaroon ng isang masayang fellowship sa Zoom platform o sa MS Team upang ating pong patuloy na pag-aralan ang writings of Ellen G. White sa Councils on Stewardship. Aking pong pinasalamatan si Pastor John Barredo sa kanyang muling pagkakataon na muli ko po kayong makasama sa umagang ito upang ating patuloy na tuklasin kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng Councils on Stewardship. Kaya sa oras pong ito, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ating pong patuloy na pag-uusapan ang isang magandang paksa na ito ay magtuturo sa atin kung bakit ito mahalaga. As estimated heavenly balances. Ito po ang paksa na ating pag-uusapan sa umagang ito.
Ito ho ay magtuturo sa atin ng ilang mga bagay kung paano tayo magkakaroon ng isang buhay na malapit sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Counsel in Stewardship, page 180, in the heavenly, in the balances of the sanctuary, the gifts of the poor made from love to Christ are not estimated according to the amount given, but according to the love which prompts the sacrifice. The promises of Jesus will as surely be realized by the revealer poor man who has but little to offer, but who gives that little freely, as by the wealthy man who gives of his abundance. The poor man makes a sacrifice of his little, but he really feels, he really denies himself of some things that he needs for his own comfort, while the wealthy man gives of his abundance and feels no want, denies himself nothing that he really needs. Therefore, there is a sacredness in the poor man's offering that is not found in the rich man's gift. For the rich give of their abundance. God providence has arranged the entire plan of systematic benevolence for the benefit of men. His providence never stands still. If God's servants follow His opening providence, all be active workers. Dito po mga minamahal ko mga kapatid sa ating binasa, ay nagtuturo po sa atin ng pagkakaiba ng mayaman at ng mahirap. Kapag pinag-uusapan ay ang pagbibigay. Meron po akong tatlong bagay na dapat nating ibigay na reflection sa oras na ito. Ito ho ay magtuturo sa atin na kapag pinag-uusapan ang pagbibigay ng mayaman at ng mahirap, ito ho ay balanse sa mata ng kalangitan. Ito ay magbibigay sa atin ng ilang bagay na makatutulong sa atin upang tayong lahat ay magkaroon tayo ng pagmuni-muni, magkaroon tayo ng magandang katangian samantalang tayo ay magkakaloob sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, for the privilege of reading the counsels on stewardship. Lord, we invite your Holy Spirit to be with us as we study your word this morning. Thank you so much, Lord, for hearing and answering our prayer. In the name of Jesus, we pray. Amen. And Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ay may tatlong bagay po tayo makukuha kapag ating pinag-aralan ang counsels on stewardship sa umagang ito. Number 1, sacrifice. Bakit po ito mahalaga? Kapag pinag-uusapan ang pagbibigay na may kinalaman sa between poor and rich, sa pagitan ng mahirap at ng mayaman. Ito ay magtuturo po sa atin na ang pagiging magsakripisyo ay napakahalaga. Ang sabi po rito mga kapatid, the gifts of the poor made from love to Christ are not estimated according to the amount given, but according to the love which proves the sacrifice. Kaya ho mga minamahal kong mga kaibigan, sabi ng ating propetesang si Ellen G. White, ang kaloob ng mahirap ay mula sa pag-ibig kay Kristo. Hindi pinag-uusapan rito ang halaga na kanyang ibinibigay, kundi ang pag-ibig na handang magsakripisyo.
The poor man makes a sacrifice of his little, which he really feels. Ang isang mahirap ay handang magsakripisyo. Handa niyang ibigay ang lahat sapagkat ito ang nais niya na ibigay sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang unang reflection ko na nakita ay willing to sacrifice. Handang magsakripisyo for the sake of God's mission. He is willing to sacrifice for the sake of His mission or His work. Kaya ang sabi sa Shelter in the Storm by Ellen G. White, page 75, those who are partakers of the grace of Christ will be ready to make any sacrifice. This spirit is the sure outgrowth of a truly converted. Dito binanggit mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid na sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, ang kanyang anak ay handang magsakripisyo ng kahit ano, sapagkat ito ay resulta ng kanyang paglago at ito resulta ng kanyang pagiging hikayat. Kaya ang isang Kristiyano nagbibigay ay handang magsakripisyo. Ito'y bunga ng paglagong espiritual at ito ay bunga ng kanyang pagkahikayat. Kaya mayaman man tayo o mahirap, ang pinag-usapan dito ay gaano tayo kahikayat, gaano tayo lumalago yung ating espiritual na buhay upang ating isakripisyo ang kahit ano sa kamay ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, hindi po ligid sa atin na meron po tayong programa, Building Up for Mission. Every family a builder. Dito po mga minamahal kong mga kaibigan ay ating nakikita ang panukalang pagkapatayo ng ating headquarters, ang bantayog ng Panginoon. Kaya ang bawat pamilya ay hinihikayat na magsakripisyo ng kaunting halaga upang itulong sa pagpapatayo ng misyon ng ating Panginoon. Ang ating administrator ay ginagamit ng Panginoon upang dalhin tayo sa isang magandang panukala na ito intentional, na ito ay mayroong focus upang matapos ang misyon ng Panginoon, ang headquarters ng Central Luzon Provinces Mission. Bakit po ito'y mahalaga, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid? Bakit ang panukalang ito ay ibinigay sa ating mga namumuno, especially kay Pastor Jerry Stabilio? Bakit ito ay ibinigay sa ating Executive Secretary, kay Pastor Relo Reyes, sa ating Ingat Yaman, kay Sir Joel Manlungat at sa mga direktor at sa mga ex-com member? Bakit ito ay ibinigay na panukala ng Panginoon? Ano ang kahalagahan nito? Ang sabi sa Shelter in the Storm of Ellen G. White, pages 75 to 76, every act of self-sacrifice, the good of others, strengthens the beneficence in the giver's heart, allying him more closely to the Redeemer of the world. Kaya pala mga minamahal kong mga kapatid, ito ay binigay sa atin ng bawat pamilya ay magsasakripisyo. Ito pala ay nagpapalakas ng pananampalataya sa puso na nagbibigay. At siya ay magkakaroon ng malapit na ugnayan sa manunubos ng sanlibutan. Amen? Kaya kapag tayo ay nagsasakripisyo, tayo'y pinatatatag, tayo'y pinlalakas, tayo hinihimok na magkaroon ng malapit na ugnayan at relasyon sa ating manunubos ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating
Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ho ay mayroong talbos ho ng kamote sa ating paligid, kapag ating tinatalbusan araw-araw ang ating tanim na kamote, inyo pong napapansin na lalong dumadami ang talbos ng kamote kapag ating araw-araw nating kinukuhaan. Dito ho mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kapag ho tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, tayo ay parang tinatalbusan ng ating Panginoon. At kapag tayo tinatalbusan ng Panginoon, marami ang pinagpapala. Marami ang nakikinabang sapagkat ang ating buhay ay pinalalago at lalong sinusustain ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich." Dito po mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, nais po ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng buhay na malapit sa Kanya. Alam niyo ho, siya ho'y mayaman, ngunit siya naging mahirap, alang-alang sa ating kahirapan upang tayo ay magkaroon ng kayamanan. Mahalaga mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating maging kayamanan ay ang ating Panginoong Hesus. Mahalaga ng ating tanging kayamanan ay yung korderong namatay sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga yung ating kayamanan, yung ating Redeemer, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat kung siyang ating tanging kayamanan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng pag-asa, magkakaroon tayo ng assurance of salvation, sapagkat siya ay napakabuti sa iyo at sa akin. Number 2, self-denial. Dito ho ay napakahalaga, pagtanggi sa sarili. Ang sabi sa ating babasahin, "The poor man denies himself of some things that he needs for his own comfort, while the wealthy man gives of his abundance and feels no one, denies himself nothing that he really needs." Dito po mga minamahal ko mga kaibigan, yung self-denial ay napakahalaga. Kanyang iiwanan yung kanyang comfort zone, kanyang iiwanan ang kanyang mga karangyaan sa mundo at lagi siyang magkakaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kaibigan, sa oras na ito, tayo nagpasalamat sapagkat siya ay napakabuti sa atin, handang ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kapayapaan. Ang mayaman ay siya nagbibigay sangayon sa kanyang kayamanan at wala siyang alalahanin. Kanyang tinatanggihan ang bagay na mahalaga sa kanya. Kaya dito ho mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga na ating tanggihan ang ating sarili at ating ipasakop sa ating Panginoon. Pangatlo, sacred. Ito isang banal na bagay. Therefore, there is a sacredness in the poor man's offering that is not found in the rich man's gift. For the rich give of their abundance. God's providence arranged the entire plan of systematic benevolence for the benefit of men. His providence never stands still. If God's servants follow His opening providence, all will be active workers. At pangatlo, ito isang banal na bagay. Ang handog o kaloob ng isang mahirap ay hindi lamang ito
basta-basta mga minamahal ko mga kapatid. Ito isang banal na bagay sa mata ng Panginoon sapagkat siya ay nagbibigay sang-ayon sa kanyang puso. He is willing to give everything for the Lord. Samantalang ang isang mahirap ay kanyang ito mga minamahal ko mga kapatid, kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, ang Diyos ang siyang magpupuno sa atin. Ang ating ibinibigay ay banal sa mata ng ating Panginoon. Kaya ang sabi in Judeo-Christian, the offering of the poor is considered profoundly sacred and praises to God because it represents sacrifice, humility, and complete faith rather than just monetary value. Kung ating pong ito ngayon ang kasaysayan, mga minamahal ko mga kapatid, ang pagbibigay ng isang mahirap ay ito'y banal. Ito'y mahalaga sa mata ng Diyos sapagkat dito'y pinapahayag ang pagsakripisyo, ang kapakumbabaan at buong pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang sa halaga ng pera na kanyang ibinibigay. Kaya mga minamahal ko mga kapatid sa oras na ito, tatlong bagay ang ating nakita. Number 1, sacrifice. Number 2, self-denial. And number 3, secret. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, ang ating binasang ito ay patuloy magpalakas at magpatibay ng ating pananampalataya upang tayong lahat ay sama-samang mapalapit sa ating Panginoon. Happy God first morning, my brothers and sisters in Christ. Amen. 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 Po. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang pagpapaliwanag. Ang atin pong nasabi sa Tagalog dito na tinimbang sa timbangan ng langit. Yung ating tinatangkilik. At tayo po ay tutungo na sa atin pong prayer. At meron tayong isama dyan. Sa Adoration and Confession, Pastor Marlon. Sa Thanksgiving and Supplication, si Brother Caleb. At isama natin, Brother Caleb, yung chinat dito ni Ma'am Liwayway, Balagtas. Sama natin for comfort yung naulila ni Brother Sammy Nicolas. Magkakaroon tayo ng silent prayer for 1 minute and then susundan na ito ni Pastor Marlon sa Adoration and Confession and then Brother Caleb sa ating Thanksgiving and Supplication. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Tunay na napakabuti po ninyo, Panginoon. Tapat kayo sa inyo pong mga anak. Kayo po ang nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Papuri-puri po kayo, dakilang Diyos, sapagkat ang inyo pong tinutupad. Sa panahon na kami ay nangangailangan, palagi po kayo nariyan.
Sa panahon na kailangan po namin ng solusyon, ipinagkakalob po ninyo. Marami pong providences yung ipinagkakalob sa amin. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, aming ibinabalik ang pinakamataas na papuri sa inyo pong dakilang pangalan. Sapagkat Diyos kayo, makarapat-dapat papurihan. Narito ang inyong mga anak, Panginoon, makasalanan, nakagagawa ng mga labag sa inyong banal na kalooban. Sa mga sandaling ito, kami lumalapit upang hilingin sa inyo, Panginoon, ang kapatawaran sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Ito man po ay sa aming isipan, nakaisip kami na hindi maganda. Ito man po sa aming pagsasalita, nakapagbitiw kami ng salitang hindi kaaya-aya sa banal na karapat. At gayon din sa amin pong magawa, nakagawa kami ng labag sa inyo pong kagustuhan. Lubos po ninyo kaming patawarin ngayon pong umaga. Sa pagpapatuloy po ng aming panalangin, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon pong ito, sa araw ng Sabat pong ito, na kami po lahat ay inyo pong pinagkatipon sa pamagitan po ng platform na ito upang kami po ay pumuri sa inyo, sumamba at mag-aral ng inyong mga banal na salita. Kami rin po ay nagpapasalamat dahil sa umaga pong ito ay amin pong tinatamasa ang mga pagpapala na nanggagaling po sa inyo, ang buhay, kalakasan, magandang kalusugan, ang inyong protection, pag-iingat ay amin po itong natanggap. Kaya muli, Panginoon, amin pong ibinabalik sa inyo ang mga papuri at pasasalamat. Kami rin po ay nagpapasalamat dahil alam po namin sa oras pong ito ay kami po ay nandirito, nagagawa pa rin po namin na maglingkod sa inyo dahil po sa inyong biyaya. Dahil kung wala po ito, Panginoon, alam po namin sa aming mga sarili na hindi po kami karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, ay amin pong inilalapit sa inyo ang amin pong mga kahilingan. Unang-una po sa lahat, Panginoon, ang mga nanguna sa amin pong worship ngayong umaga pong ito, si Sister Nat Lazaro, Pastor Benji Fabellar, Pastor Marlon Sakdalan, ang inyong lingkod, Brother Melvin Bilasano at Pastor Ernie Marin. Panginoon, lahat po kami ay patuloy niyo po kaming pagpalain upang sa gayon, Panginoon, ay makapagpatuloy kami sa mga ministries na isinasagawa po namin sa kanya-kanya po naming churches at kung ano man po ang aming mga katungkulan. Amin din pong inilalapit sa inyo ang aming pong mga programa sa CLPM, ang God First Morning at ang Missional Evening. Patuloy po ito maging medium upang sa gayon marami pong mga tao ang mabless at patuloy pong makakilala po sa inyo at madala sa inyong paanan. Panginoon, amin din pong itinatalaga ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, humimok sa mga puso po ng mga kapatiran po namin na nagtalaga ng kanila pong mga blessings para sa gayon maitayo po ito, maitatag po itong mission po ninyo dito po sa gitnang Luzon, Panginoon. Upang sa gayon mas marami pa po kami at malawak po ang marireach po namin ng mga territories at mga areas. Panginoon, amin din pong inilalapit ang Disaster Church Training of Trainers na gaganapin po sa July 17 to 18, ang Bulawen Church and AWR Evangelism and Medical Mission sa June 28 hanggang July 4, at ang I Will Grow Launching and Orientation sa July 12 sa Balibago International Church. Lahat po ng mga activities pong ito, mga events po na ito, programs, ay patuloy po itong pangunahan, Panginoon, ng mga leaders na angkop po dito, na magsasagawa po nito, sila po ipagpalain upang maihanda po lahat ng mga kailangan pong i-prepare at maisagawa po ito ng success, Panginoon. At nawa ang tinutumbok po ng programa pong ito ay amin pong ma-reach ang goal po na ito upang sa gayon
marami pong matulungan na mga kapatid, marami pong makikinabang na mga attendees. At Panginoon, amin din pong nilalapit sa inyo ang naulilang pamilya nila Brother Sammy Nicolas at ni Pastor Israel Andoy. Alam niyo po ang kanila pong kalagayan sa oras pong ito na sila po ay nalulungkot, nagdadalamhati, ngunit patuloy niyo pong ilusin ang kanilang puso. Patuloy po silang aliwin ng inyong banal na espiritu, ng mga pangako po sa Biblia na sa kabila po ng aming kalungkutan na nararanasan ay meron po kaming pag-asa na matatamo sa aming Panginoong Diyos. At sa kahuli-hulihan, Panginoon, amin pong itinataas sa inyo ang mga pangalan ng aming pong mga kapatiran na meron pong pagsubok na nararanasan sa kanila pong kalusugan at sa kanila pong espiritual na pamumuhay. Si Brother Elijah Manlauz, Sister Lori Lachiga, Pastor Ray Letran, Brother Jerry de la Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, Brother Marcos Espiritu, Sister Aida Santos, Brother Daniel Salvador, Sister Crisanta Valdez, Sister Rain Lanuza, Sister Aurea Galang, Brother Ernesto Mercado Jr., Sister Melissa Inductivo Garcia, Brother Dory Domingo, Brother Marjon Paule, Brother Emerson Parcon, Sister Estrella Tradio, Brother Charlie Manugay, Sister Lita Lelis, Brother Jun Lelis, Sister Delia Sabino, Brother Haven Venturayo, Brother Joseph Buenafe, Sister Marisa Calieja, Brother Joel and Sister Adoracion Filiartos, Sister Richel Samaro, Sister Athania Cabanilla, Brother Nathan Kiambao, Brother Sammy Nicolas, Sister Cristina Saavedra Sepuesca, Sister Regina Victoria, Sister Liza Marie Banyaga, and Sister Florentina Sanchez. Ang mga pangalan po ng aming mga kapatid, Panginoon, na amin pong itinataas sa inyo, patuloy niyo pong palakasin ang kanila pong espiritual na pamumuhay. Tulungan niyo po na sa kabila ng kanila pong pagsubok na pinagdadaanan ay patuloy po silang magtitiwala sa inyo kagaya ng ginawa po ni Job, Panginoon. At amin din pong hinihiling na sa kanila pong mga kalusugan, kayo po ang humipo sa kanilang pangangatawan, iparanas po sa kanila ang faster recovery, ang malakas na pangangatawan upang sa gayon makapagpatuloy po sila sa kanila pong pang-araw-araw na paglilingkod, paggawa para sa inyo. At kaming lahat na nandirito sa platform pong ito na nag-attend ng God First Morning ngayong araw pong ito, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, ang pamilya na re-representa ng bawat isa. Patuloy po kami magliwanag para sa inyo. Patuloy po kami na maging tapat na katiwala po ninyo na lahat po ng inyong pinagkakalob sa amin ay magagamit para sa ikadadakila ng inyong pangalan. Muli, Panginoon, kami umaasa na kayo po ang siyang sasagot sa aming pong mga kahilingan at sasagutin niyo pa po ito ng higit sa aming mga hinihingi at ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision, every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last.
kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Closing prayer, Pastor Ernie. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sapagkat muli po naming napakinggan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po kaming magsakripisyo. Tulungan niyo po kami na tanggihan po ang aming mga sarili, sapagkat alam po namin na kapag kami ay magbibigay sang-ayon sa inyong kalooban, ito'y magiging banal. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, sa patuloy niyo pong pangunahan ang aking mga kapatid sa buong CLPN, na kayo po ang magpuhubay ng kanilang kailangan sa araw-araw. Lalo po silang magtiwala sa inyo, na kayo ang kanilang lalapitan kapag sila'y nangangailangan. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, akin po silang ipinapanalangin sa inyo. Kayo po ang magpapala sa kanila. Kayo po ang gagabay sa kanila. At kayo ang patuloy na mangunguna sa kanilang buhay sa araw-araw upang magkaroon ng buhay na malapit sa inyo at patuloy na maging tapat hanggang sa ikalawang pagbabalik. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po.
Happy Sabbath, Amen. everyone. Open tayo, Kam. Salamat, Pastor. Happy Sabbath po, mga kapatid. Sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission at sa buong pwersa po ng binubuo ng mga kapatiran, ng mga masisipag na elders, LEs and teachers, sa pangunguna po ng ating magiting na Pangulo Pastor Jerry Estabillo. Mga kapatid, kami po ay taos-pusong patuloy na nagpapasalamat sa inyong pong malalim na pagtatalaga sa ating Panginoon. Patuloy po nating maranasan ang masaganang pabiyayang pakikisama ng banal na Espiritu sa buhay. Salamat po, Mami Net. Salamat po, Pastor Ernie. Salamat po, Pastor Caleb and Pastor Marlon at sa lahat po ng nakibahagi sa ating pong programa ngayong umaga. Salamat din po, Sir Edmond and Sir Melvin. Mga kapatid, patuloy po tayong gumawa na may kasigasigan. Mag-iingat po tayo sa lahat ng ating paglalakbay ngayong umaga sa ating pong pagsamba at pagpuri sa ating Panginoon. God bless us all po, mga kapatid. Bless everyone. Happy Sabbath. Happy Happy Sabbath. Sabbath po sa lahat. Salamat din. po. Thank you, Brother Edmond. Brother Melvin. Happy Salamat Sabbath din sa po, inyo Mami Net. dyan. Salamat po. Good morning sa inyong lahat at yung brother. Po sa inyo. Salamat, Sister Ima. John Paul. Happy Sabbath po. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Edmond. Ano po? Magbabati pa sila. Salamat po sa lahat. Napaaga. Sakto lang, Pastor Nelson, para makagaya tayong maaga na hindi tayo malate sa church. Wala tayong dahilan para malate. Happy Sabbath, Brother Johnny. Sige, patuloy po natin i-promote mga kapatid. Brother Melvin. Yes, sana tumakas na po tayo. Happy Sabbath, Sister Net. Promote lang po natin. Apo, Pastor Nelson, sige po. Makay tayo ng tigi-tigisa. Sige, happy Sabbath po. Bye-bye Okay mga po, kapatid. tayo Dahil kayo ay mataan. magdahan-dahan Bilang na. na, baby. Disciple pa po ba? Ano po? Disciple, ano pa tayo? Meron pa, naka-live po yun doon sa Discipleship Ministry. Hello? Nakasabay siya, naka-live sa... Ano po? Ano po ang account? Yung pa rin. Na-choppy po kayo, hindi ko maintindihan. Pero naka-live po siya doon at saka sa page ng CLPM. Dalawa yung sabay palagi. Kapag naka-join ako sa Teams, naka-live din po yun, automatic po. Okay. Ayan po, para sa mga hindi makaka-join, kaya nahirapan kayo mag-join sa Teams. Buksan nyo lamang yung Happy Facebook. Sabbath, na Sister Sweetie Burgos Lopez. At saka yung mga sa kanyang anak, Sister Hana. Okay po. Siguro ay magdahan-dahan na tayo, Brother Edmond. Bye. Ikaw na, Brother Edmond. Oh, brother Melvin. Ikaw God bless sa inyo ikaw lahat. kumpas na ako. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye mga kapatid. Salamat po Ang sa galing mo, pakikinig. Jael. Bye-bye po.